Guys, matuto tayo sa naging karanasan ni Diwata sa kanyang journey sa pagninegosyo. At pwede rin itong may apply bilang pagiging tao. Na dapat kahit anuman ang marating natin sa buhay, umangat man tayo, ay dapat manatili tayong humble at dapat piliin natin ang mga taong makakasama at pagkakatiwalaan natin. Dahil madalas kung sino pa pinagkakatiwalaan natin, ay sila pa ang manloloko at mang-i-scam sa atin. At bilang isang social media influencer, matuto din tayong makisama sa mga sumusuporta sa atin. Hindi yung viral word niya sa isang nagpapapicture na birthday niya sana, pero ang sinabi niya ay lilipas din yan kuya. Pero ngayon dumating ang panahon na siya ang lipas na. Inamin din niya na ang mga alahas na suot-suot niya ay hindi naman daw totoo at ito ay peke lang. Sinabi pa niya na wag daw basta-basta maniniwala sa mga nakikita lang sa social media. Akala nila na marami nagbukas na parisan ko na mayaman na ako. Eh kasi nga nag-aano ka, susuot ka ng mga alahas mo. Actually, Siyempre, ang impression dyan, mayamang ka na. kasi feeling ko, ganda-gandahan lang naman itong mga ganito ko. Kasi pag may alahas ako, feeling ko ang ganda-ganda ko. Pero mga piki naman tong alahas ko, uy. Totoo ba? Baklaran lang. To gusto nyo maibili ko kayo? 500 lang. 500 lang, isang set na yan. Masabi lang na maganda ako. Diyos ko naman. Okay. Alam mo naman sa social media, marami nagpapanggap na yaman-yamanan. Pero ang realidad, hindi talaga. Hello. Hello, Mami Uji. Hindi na to first time na nagkita tayo. Pangalawa na yata to. Dahil yung una, nakita tayo kay Batang Quiapo. Oo. Nung kinuha ka ni Coco. Yes, oo. Natandaan mo yung bilin sa akin ni Coco. Yes. Sabi niya sa akin, tulungan mo nga to, Kuya Oji, kasi niloloko siya doon sa franchise ng Diwata. Actually, naisip ko yan. Minsan nga naisip ko pa mag-isa lang ako. Pero kasi nga nahiya naman akong i-chat ka. Nahiya din ako sa'yo. Ano ka ba naman? Nag-anuhan tayo Kasi ng sabi ko, number. baka mamaya hindi ako pansinin ni Mami Oji. Pero yung number mo talaga nakasip pa sa akin. Oo. Hanggang ngayon. Nahiya lang kasi akong tumawag sa'yo o mag-chat man lang regarding sa mga problema ko. Baka kasi mamaya, hindi mo ako pansin. Ba't hindi mo tinry? Para Pero alam mo yung dinedma kita, o doon kita hindi pinansin. Kasi ako talaga mahihain ako. Kala mo lang makapal yung mukha ko. Pero pag ganun sa mga ganitong bagay, yung hingi ako ng tulong, mataas yung pride ko dyan. Mali naman yun. Dapat pag, ang dami nga lumalapit ng tulong sa'yo, di ba? Tapos tinutulungan mo. Pero ngayon, dahil nakausap kita, babaguhin ko na. Susubukan kong mangutang. Charot. Hindi ko, tanong-tanong lang. Konsulta lang, hindi. Joke lang. Joke lang. Anyway, so yun nga, doon tayo mag-umpisa, no? Yung parisan mo ay nagkaroon ng franchise. May kumuha. Tapos yun nga yung sinasabi sa akin ni Coco dati na parang lugi ka yata doon sa sharing. Ano ba nangyari doon? Biglang nagsara na yung sa Sunville mo sa Visayas? Yes, actually, sa totoo lang, Mami Uji, regarding dyan, no, kumbaga parang yung short na lang ikukwento ko kasi may problema pa kami doon. So, ito yung prangkisa ito yung mga sinasabing franchise. During that time, nakasagsagan ng trending ko ng Diwata Paris sa Pasay, may lumapit sa akin na ang ganda ng intensyon. Okay. Parang lumapit sa akin, nakipag-sit ng meeting, tapos parang gagawin akong, parang yung ibang mga fast food na ganun lang sila nag-umpisa, tapos ngayon, katulad ng Jollibee or Inasal. Ganun daw ang gagawin nila sa akin. Wala akong gagastusin, pangalan ko lang, din sila bahala sa lahat. Ngayon, pagdating naman sa usapin para magkaroon ako, Sharing. tatanggap ako ng franchising fee at saka royalty fee. Siyempre, di ba? Kasi taong grasa lang ako, taong nakatira sa ilalim ng tulay, tapos offeran ka ng bigla kang yayaman, may Gagrab milyonaryo mo. ka. Tatanggihan mo pa ba? So, ganun yung nangyari. Pero hindi ka naging particular sa percentage sharing. Actually, sa kontrata namin, mayroong ganon. Pero yun nga, simula nun may nagtayo ng parisan, mayroon naman din talaga. Wala akong natanggap na franchising fee at saka royalty fee. Ang sabi lang sa akin, wala pa daw binibigay. Pero mayroon naman pala. Sa madaling salita, na-scam ako dun. So, oo. Ngayon, naging problema ko rin yan. Ngayon, na parang, di ba, syempre, hindi lang naman ako yung na-scam, pati yung mga investors. So, yan yung pinag-uusapan namin ngayon. Ayoko na din banggitin lahat kasi baka mamaya magkamali ako kasi di ba may planong sa mga case-case na yan. Ayoko din naman na to the point na madiin ako. Pero ang nangyari kasi doon, parang wala akong natanggap. May mga nagtayo man nagsara na pero wala akong natanggap na franchising fee at saka royalty fee. Ako pa nga yung nautangan. So yun, grabe. Oh my God, nautangan ka pa nung nagtayo ng franchise, no? Yes, nangutang pa sila sa akin ng cash. Then yung previous nila na blinag ko na to dati na yung utang sa Quezon City branch ng Diwata Paris
ako ang nagbayad ng 312,000 na hindi nila binayaran. So yun, ganun ang nangyayari. Hindi nila binayaran kanino? Doon sa may-ari ng inuupahan ng Diwata Paris. Ikaw ang hinabol. Ako ang hinabol. Pero okay na yan ngayon, nabayaran ko na. Yun nga lang kasi, nakakasama ng loob. Kasi wala na nga ako natanggap na bayad sa mga franchising fee. Wala ka na nga royalty. Doon sa mga atraso, ako pa yung hinabol. So, ganun. So, ba't hindi mo sila hinabol? Actually, mayroon naman kaming pinaplano na ngayon. Kasi syempre, hindi naman doon ganun kadali para basta regarding dyan. Yun nga, yun ang plano ko din naman talaga. At saka ngayon, mayroon akong nakabimbin na kaso regarding dyan. Kaya ayaw ko na din i-discuss lahat. Okay. Kasi baka mamali ako. Alam mo naman ang social media, di ba? Konting pagkakamali mo lang. So, ganun lang. Bigyan ko lang ng clue na ganun ang nangyayari sa akin. Akala naman siguro nitong mga tao na hindi nakapanood sa akin na mayaman na ako kasi di ba ang dami nagbukas na mga parisan. Tapos ang nandun pa ako every time na opening kasi kasama sa kontrata yan. Nagbablog-vlog ako. Pinapakita ko dati na ito ang bagong bukas ng Diwata para sa Quezon City. Ito yung Calamba. Ito yung Caloocan. Ito yung Pampanga. So, ganun ang eksena. Parang anyaman-yaman ko na sa social media. Pero sa realidad, hindi naman talaga. So, wala ka nakuha dun sa mga wala. branches? Nising kong duling wala. Di ba So, sabi ko nga ako pa yung nautang? Oo. So, may nag-exist pa ba? Wala na. Sarado na lahat. Nagsara lahat Sarado because? na lahat. Because, yun nga. Yun siguro kasi nagkaroon kami ng problema, di ba? So, Dahil in-announce mo din, kaya nagsara. Kaya wala na. Close na lahat. So, yun. Isa pa yan. Kasi maraming mga nag-invest na ang laki din talaga na hindi lang sa franchising. So, kaya mo ini-ere kasi nga, baka habulin. Yes, tama. Pero okay naman kasi yung ibang nag-invest talaga, nakausap ko, as in nakausap ko personally, na nagulat din ako na nagbabayad na pala sila ng franchising fee. Tapos, ang sabi sa akin, wala pa daw. Kaya, di ba? So, ganun ang nangyari. Ba't hindi ka kumuha ng financial advisor or Actually, wala ako noon pero finance manager? ang nangyari lang kasi, para sa akin yung experience ko na lang yung ginamit ko and then maganda naman yung purpose sa'yo para sa ikabubuti ko. Pero yun nga, lesson and learn para sa akin na ang hirap pala talaga magtiwala sa isang taong hindi mo kakilala. So, ganun ang mga natutunan ko talaga na tinandaan ko sa panahon ngayon. Bakit ka nakulong? Ayan, regarding pa rin to doon sa franchising ko. Kaya ka nakulong. Yung tao ng kausap ko dito sa Diwata Paris, ginamit yung ID ko. Kumbaga parang nahuli sa isang inuman, ginamit yung ID ko, tapos hindi inatinan kasi hindi niya naman pangalan. Tapos ako yung nagkawaran. Yung unang kulong ko yun doon sa Mandaluyong. Ito na nga na problema pa namin ngayon. Pero itong pangalawa naman ngayon, regarding din naman to sa parisan ko sa Pasay. Kaya parang grabe. Ako naman, Mami OJ, kwento ko lang sa'yo yung buhay ko. Dati, pag-alagala lang ako sa kalsada. As in, nakatira ako sa ilalim ng tulay. Siguro naman maraming nakakapanood sa akin, no? Kasi bukas naman yung buhay ko sa social media. To the point na nasa ilalim ako ng tulay, pag-alagala ko, ang tawag sa amin, mga palaboy-laboy na bakla. So, minsan namumulot kami ng pwede naming pagkakitaan ng kalakal para maibenta namin para makabili ng pagkain. To the point na, alam mo yung mga tinapon na pagkain sa isang fast food na pinupulot namin tapos nire-recycle namin para may pagkain kami. So, yun ang buhay ko talaga. Tapos, nagtrabaho ako ng construction, Mami OG, dito sa Quezon City. Dito rin sa Tomas Morato. Siguro, umabot ako dito ng 3 years hanggang sa nabutan ako ng pandemic. Ayan, nag-umpisa ako magtinda ng mga ano pala nga lang dating tinda ko, sigarilyo, soft drinks, coffee. Tapos, di ba nauso yung parisan? Gusto ko rin niya kasi ang daming kumakain. Habang nagtitinda ako ng mga sigarilyo, coffee, soft drinks, malakas kasi ang dami kong customer. Nag-iipon ngayon ako pambili ng cart, kaldero. So yun, hanggang sa nakabili ako, dinatry ko mag-Paris. Ayun nga, nakisama yung panahon, mabait lang siguro siga dahil masipag naman ako. Nag-trending ngayon yung parisan ko. So nung nag-trending yung parisan ko, ito na naman siya, di ba, nasa kalsada. Ano bang tawag sa amin? Yung nasa kalsada lang kami nagtitinda, tapos ambulant vendor, tapos minsan nahuhuli kasi wala kang pisto kumbaga pakalat-kalat lang. To the point na marami ng customer, parang sabi nila nakakaano na kami sa kalsada, kumbaga pa tawag doon, Sagabal, yes. To the point na hindi na ako makapagtinda kasi binantayan na ako. Bawal na daw magtinda araw-gabi. Na-stress ngayon ako. Nung katrendingan ko kasi, di ba, pinipilahan na yung parisan ko. So, hindi ko alam kung bakit. Ano na ang gagawin ko kasi wala na yung parisan ko Wala na akong mapistuhan dahil nga bawal na, binantayan na ng clearing. Mabuti lang talaga may taong mabait kung saan ako nakapisto dati sa parisan ko yung pinipilahan pa rin na wala ng clearing sa Diwata Paris sa Pasay. Alam naman lang kung saan yung pisto ko. Naging trending palalo kasi pinuntahan ako doon ng mga kilalang mga celebrity vloggers, mga news anchor, binablog, tapos ibang mga vlogger pa. So, naging laman ako ng social media. Before, marami naman talaga customer. Kasi trending nga. Tapos, ang mga tao ko, yung mga kasamahan ko dati na mga palaboy-laboy lang,
din na kasamahan ko, silang naging priority ko na nabigyan ko ng oportunidad para matulungan sila doon sa parisan ko. Labas-pasok lang yung tao, tapos ganyan-ganyan. Tapos syempre nawala na yung trending, tapos marami nang nanira sa parisan ko, pati ako. So napiktuhan din naman talaga Mama OG, no, nung nawala na yung trending. So nalugi na talaga yung parisan ko. Tapos, dineclare ko na siya ng bankrupt, last June pa. Bankrupt na talaga siya kasi hindi ko na din kaya mag-finance kasi nga, wala nang kinikita. So ngayon, Sandali, nung lumaki yung parisan mo, nakaipon ka? actually, mayroon naman akong konting naipon, saktuhan lang. Pero siyempre, di ba, may mga ibang racket-racket din naman ako before. Tapos nung nag-ipon ako, kasi may plano din naman ako sa buhay ko, habang kumikita, nag-ipon ako ng paunti-unti. Mayroon naman, Mami OG. Tapos yun, kasama na yan yung tinitirahan ko ngayon. Pinagsama-sama ko na lahat yung mga racket. So, dati kasi, di ba, wala nga akong bahay. Sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos, ang pangarap ko talaga dati, sabi ko, kung magkakaroon ako ng pagkakataon na para magkapera, bibili ko talaga kahit luti lang. Yung hindi ka napapaalisin na kahit na barong-barong na yung laman ng luti mo na alam mong sayo. So yun nga lang yung pangarap ko before, which is binigay naman ni God sa akin. So yun, ang akala siguro ng mga tao na dahil nga, di ba, nag-trending, mayaman na ako. Hindi po. Tapos ang akala nila na marami nagbukas na parisan ko na mayaman na ako. Eh kasi nga nag-aano ka, susuot ka ng mga alahas mo. Actually, Siyempre, ang impression dyan, eh, mayamang ka na. kasi feeling ko, ganda-gandahan lang naman itong mga ganito ko kasi pag may alahas ako, feeling ko ang ganda-ganda ko. Pero mga piki naman tong alahas ko, uy. Totoo ba? Baklaran lang. To gusto nyo maibili ko kayo, 500 lang. 500 lang, isang set na yan. Masabi lang na maganda ako. Diyos ko naman. Okay. Alam mo naman sa social media, marami nagpapanggap na yaman-yamanan, pero ang realidad, hindi talaga. Ganon. Sandali lang. So, nakulong ka. Ito na nga, Mama OG, itong bagong ano ko ngayon na nakulong ako, totoo naman din talaga. To the point. Nakulong ka dahil may kasalanan ka? Wala. Ang pagkakulong ko regarding sa parisan ko na hindi daw ako nag-comply, isang sangay din to sa gobyerno. Pero sa Pasay, nag-comply naman ako sa mga permit, hindi talaga ako nabigyan kasi nga, di ba, hindi nakapasa sanitary pa lang. Kasi di ba yung parisan ko, kalsada lang yung Pares Kanto, tapos tent lang. Siyempre, hindi talaga makakapasa sa mga food safety. Tulad din ng sinasabi ko na wala nga list of contract, pinapisto ka lang dyan, isa pa yan sa mga requirements. Tapos, ito na nga, di ba, wala na, hindi na pinag-uusapan yung Diwata Paris ko. Tahimik na siya. Sabi nga ng mga bashers ko, lumagapak na logi na, which is totoo naman din talaga. Ako naman kasi mataas yung pride ko, kahit na naghihirap na ako, parang pining mayaman pa rin ako, parang papakita ko sa inyo na strong pa rin ako. So, ganyan. Ganun ang tema. Pero sa totoo lang, lugi na talaga. To the point na nasa bahay ako, Mami Uji, mayroon akong warrant na naman. Nagulat ako. Sabi ko, bakit ako may warrant? Wala naman akong ginagawang masama. Ayun nga, may nagreklamo sa akin, hindi daw ako nag-comply regarding dyan sa parisan ko. So ito yung inaharap ko ngayon. Ayaw ko din muna i-disclose kasi nasa, di ba, alam mo naman yung kaso. Yun, nasa ano na, baka magkamali na naman ako. So yun, ngayon, totoo naman din talaga na may parisan pa rin ako pero cart na lang, kung saan-saan na lang. Ang tawag mo kanina doon sa Ambulant vendor ka na. Ambulant vendor na lang ako kasi nga mas maganda pa siguro gano'n lang kasi na-stress din ako kasi niisip ko sikat ka nga sa social media, akala nila marami kang tao tapos wala naman talaga, so mas maganda pa yung tahimik na lang. Kasi dati gano'n yung Mami Uji, gano'n yung tinda ko, wala namang pumapansin sa akin, tatawanan pa nga ako. So parang gusto kong ibalik na lang din sa ganyan. Tapos naisip ko kasi di ba taga Cavite na ako ngayon, kung lilipat na lang ba ako doon, syempre ang number one din kasi sa Pasay kasi kilala yung Paris ko eh, so minsan may mga customer na naghahanap. Pero nagpaplano ako kung ililipat na lang ako ng Cavite. So, ganyan. Ang mga lesson na matututunan o natutunan natin dito sa kwento ni Diwata na dapat huwag mong masyadong taasan ang lipad mo. Ibig sabihin guys, ay huwag kang masyadong magmalaki o baguhin ang ugali mo. Dahil kapag sobrang taas ng lipad mo, kapag bumagsak ka ay sobrang sakit. Piliin din natin ang mga tao makakasama natin at magkakatiwalaan lalong-lalo na sa pera. Dahil guys, kapag naubos or na-scam ang pera mo, lahat ng pera mo ay hindi ka basta-basta or napakahirap nang umangat. At ito ang pinaka-importante, ang kanyang pag-uugali. Dapat habang nasa taas tayo ay dapat mas lalo tayong bumabait. Dahil kapag bumagsak tayo, ay ang mga sumusuporta sa atin ay nakasuporta pa rin at hindi ka iiwan. Pero lesson na lang din ito kay Diwata, kumbaga lesson learned ika nga. Dahil naniniwala naman ako na hanggat may buhay ay may pag-asa pang umangat.